Bagong lahat, ang Slovenia at si Luka no exhibition game pang malakasan. Pagdating nga lang ng Eurobasket, tinalo ng Poland at ng France. Binastos pa ni Sylvain Francisco na nakipagkamay na si Luka tapos tiniranan pa ng layup. Nasa pang 32 points yun nitong si Francisco, ang leading scorer ng France. Muntik pa siyang mapaaway sa ginawa niya. Pero halos pinagtanggol din naman siya ng mga fans na tama rin yung ginawa niya dahil points differential ang labanan sa FIBA tournament. Kaso nga lang, mali lang yung paraan. Tinalo kasi ng Poland ng Slovenia ng 10 points. Lamang pa ng nasa 9 points ang France prior sa layup ni Francisco. Kaya lumaki ang points differential nung end of game dahil nga nakascore pa siya. Humingi na rin naman ng paumanhin si Francisco sa ginawa niya kay Luka na dapat pala sinabi niya munang dumepensa muna si Luka dahil magle-layup pa siya dahil sa points differential. Sa NBA nga halos hindi na gumagana yung unwritten rule na yon dahil sa in-season tournament. Back-to-back 30 plus point pa si Luka versus France. Nasa 39 points, 8 rebounds at 9 assists. Halos walang katulong sa scoring lalo na pagdating ng fourth quarter. Aminado rin naman si Luka sa problema ng Slovenia ngayon. Kahit pumayat siya at sinabi niyang hindi siya madaling mapagod, pagdating sa dulo talaga mapapagod siya dahil halos siya lang ang umi-score sa Slovenia. At siya ang todong babantayan ng kabila. Mukhang malalaglag pa sila sa group phase dahil nasa number 5 sila. Kailangan kasi nilang talunin pa ang Belgium, Israel at Iceland. Hindi lang basta talunin kundi lamangan nila ng mahigit 10 or 20 points. Dahil ngayon sa points differential na ginawa ng France, may chance pa rin naman ang Slovenia dahil makakatapat pa ng France ang Israel, nakakatalo lang, kasama pa doon ang Poland na nasa taas din nila. Si Luka na ang gumawa ng mga play nung fourth quarter versus France. Kinuha niya yung clipboard sa coaching staff at habang naggagawa ng play si Luka, walang coach na nakapaligid dun. Siya na yung gumagawa kung ano yung gagawin na play. All around na si Luka player na, coach pa, tapos nagre-recruit at isa pa nasa boy band. Ang Serbia naman na nandun ang best friend ni Luka na si Jokic sa Group A, pasok na sa next round. Isang panalo na lang din sa Greece at kay Thanasis, papasok na sila sa qualification phase. Kakaiba talaga si Nikola Jokic versus Latvia, 39 points, 10 rebounds, 4 assists. Wala pa halos training na ginawa si Jokic, parang nangarera ng kabayo, nanalo, sumali ng basketball team, nag-dominate pa. Wala namang report na bumaba ang timbang ni Nikola Jokic habang nasa off-season, pero habang nasa Eurobasket parang ang gaan gumalaw ni Jokic kumpara kay Luka na bumaba ang timbang pero halos ganun pa rin. Mas agile ngayong gumalaw si Nikola Jokic, off the ball na halos ang ginagawa tapos nakakadepensa pa, hindi katulad kapag nasa NBA season siya. Nabalot pa ng controversy ang Eurobasket dahil sa nangyari kay Dennis Schroeder. Unappropriate kasi ang ginawa di umano ng mga fans ng Lithuania na gumawa ng monkey noise habang nasa halftime. Pina-eject at pinaba ng FIBA ang mga fans ng Lithuania na involved sa issue. Tinatarget kasi nila si Schroeder, ang isa sa best player ng Eurobasket. Kinausap na di umano ng FIBA ang Federation ng Lithuania sa nangyaring insidente. Ilang taon na rin kasi nagdo-dominate si Schroeder at yung Germany sa Eurobasket. Hindi lang yun basta Spain, France, Italy, Serbia or kaya Slovenia. Bukod pa doon, binalik ulit ang backstory na nagkamali di umano si Austin Reeves na hindi niya tinuloy ang paglalaro sa Germany noong 2023 na nag-reach out sa kanya ang Team Germany dahil naka-obtain siya ng passport na galing sa grandmother side niya. Nire-recruit kasi ni Schroeder si Austin Reeves na maglaro para sa Germany nung magkakampi pa sila sa Lakers. May interest nun si Reeves kasi nag-reach out na sa kanya ang coach ng Germany na nabasa di umano ang online report regarding sa gusto niya maglaro sa national team. Papatak siyang naturalized player. Hindi sumagot nun si Austin Reeves nung mag-reach out ang coach. Ang nakausap nila yung agent na sinabi na pagod sa playoffs at gustong magpahinga ni Austin Reeves na bigla siyang in-invite ng Team USA at dun sumali. Dahil doon nakatie up na si Austin Reeves sa Team USA, maglaro man siya o hindi. Hindi na rin siya makakalipat basta-basta na national team. Pero blessing in disguise pa rin naman yung nangyari kay Austin Reeves dahil nagawa ni Steve Kerr na yung position ni Reeves mapataas yung ranking niya at mapataas yung value niya habang naglalaro sa World Cup. Kainitan pa ng free agency ni Reeves noon na pinag-aagawan din siya ng mga teams. Kung natuloy pa na napunta ng Germany itong si Austin Reeves na nag-champion noong 2023 World Cup, baka lalong tumaas yung naging value niya.
Hindi lang kasi si Austin Reeves ang player no ng Team USA na hinahabol ng ibang national team. Pati si Paolo Banchero, parang sa Italy ata yun. Nung pinili niya yung Team USA, parang dun pa nagalit yung national team ng Italy. Pero yung kay Reeves, sinubukan siyang kunin na magiging magandang replacement sana kay Schroeder.